Hi po, namiss kong kumain ng kabak. Kabak na ang tawag ni Ani sa amuaw, binangkal. Ito yung tinitinda ng mama ko dati. So ayan, naglagay na ako ng harina, tapos gatas, and then asukal. Tapos ako na silang i-mix. Halo-haloon ba para magpantay lahat ang ingredients. So pagkatapos ko dyan halo-halo or mag-mix. So, naglagay na ako ng kunting baking powder. Tapos, haluin ulit. So, pagkatapos ko ulit maghalo, maglagay ako ng kunting asin. Tapos, oil. Then, pagkatapos sa oil, ako na siyang or mix ulit. And then, pagkatapos ko dyan mag-mix, and then maglagay na ako ng 1 cup of water. And then, pagkatapos, halo-halo na siya. So, ganyan-ganyanin muna paghalo. And then, pagkatapos ganyan-ganyanin, ikuan ko na siya kamay yung dough. Kailangan, halo-haloon po og kamot para po lahat pantay. Pero huwag kayong mag-alala. Naghugas naman ako kahapon, charis ni. Naghugas naman ako. And then, pagkatapos ko dyan mag-press sa dough, ayan, nag-ready na rin ako ng sesame seeds. Dahil lagyan natin. And then, pagkatapos, naglagay ako ng kunting oil sa kamay para hindi dumikit yung dough. And then, ang measurement na ako, yung pantay andag ko, 1 kutsara. And then, pagkatapos, ako lang siyang ikot-ikutin. Unya, ako siyang i-dip or ibutang basa. Ako na siyang ibutang sa simang. Mga ingana ba? Ikot-ikuton ra ba mo form siya bola or kanabang hulin nga dagko. Hulin sa mo yung parang marble. And then, pagkatapos, ayan, nalagyan ko na lahat ng sesame. And then, nag-ready na ako ng kaldero. Nilagyan ko ng mantika. Tapos, nilagay ko na yung binangkal or kabak. Tapos, yung oil, yung mantika, hindi dapat mainit na mainit. Hindi kasi masusunog yung sesame. So, dapat tama lang yung init. Para pagbutang, hindi mabibigla yung sesame, hindi siya masusunog. So, hintayin mo lang siyang lumutang. And then, bumuka ba, hati-hati ba siya, ganyan, magka-crack. Pag magka-crack na siya, dahan-dahan, so, sign na paunti-unti na siyang maluto. Pag brown na siya, gusto ko kasi medyo brown na, medyo malutong. Ayan, luto na ang akong binangkal.